Pilipinas dapat ang panalo at hindi ang banyaga. Yan ang maring sinabi ng isang mambabatas kaugnay ng mga kandidatong pro-China. Aniya, hindi dapat diktahan ng banyaga ang kinabukasan ng bansa. Ang buong detalye sa ulat ni Jap Regala. Nagbabala si House Deputy Majority Leader at La Union Representative Paulo Ortega V laban sa lumalaking banta ng panghihimasok at pangingialam ng China sa nalalapit na eleksyon. Kasunod dito ng pagsisiwalat ng National Security Council o NSC sa pagdinig ng Senado na di umano'y mayroong patagong negosasyon sa pagitan ng Chinese Embassy sa Manila at isang lokal na PR firm para magpasimula ng troll farm na tatarget sa mga institusyon at ahensya ng bansa at sa publiko. Ayon kay Ortega, hindi na ito basta pangi-impluwensya, lantaran na itong pangialam para guluhin ang mga Pilipino at pahinain ang bansa. Dagdag pa niya, may mga kandidatong pabor sa interes ng China at isa itong pagtataksil sa bayan. Paglilinaw ni Ortega, ang mga kandidatong pabor sa China habang tinatarget ang ating gobyerno ay mga puppet at hindi matatawag na makabayan. Tinawag din niyang well-funded and well-orchestrated digital assault ang hakbang na ito ng China dahil sa pagsasagawa nito ng troll operations para gumawa ng fake online persona at magpakalat ng pro-China messages kasabay sa pag-atake sa Pangulo at sa mga lider ng mga ahensya. Ito ay pag-atake sa ating demokrasya, kung saan binabayaran ang mga kapwa Pilipino para sirain ang tiwala ng publiko. Hinimok din ni Ortega ang mga botante na maging mapagmatsyag at mapanuri sa mga kandidatong inuulit ang kanilang mga salita na kontrabalikatan o pabor sa Beijing. Iginiit din ni Ortega na ang halalan ay para sa mga Pilipino at walang lugar sa bansa ang mga banyagang gustong hatiin at pahinain ang mga Pilipino. Dapat anyang mamili ng tama at piliin ang tunay na maka-Pilipino. Samantala, iminungkahi naman ni House Deputy Majority Leader at Tingog Party List Representative Jude Asidre na humingi ng tulong sa Diplomatic Corps para mapigilan ang panghihimasok ng China sa eleksyon. Aniya, hindi dapat malampasin ang ganitong gawain at sa huli, mauuwi ito sa laban ng Team Pilipinas at Team China. Nanawagan din si Asidre na iboto lamang ang mga kandidatong hindi ibebenta ang ating bansa sa banyaga. Ayon kay National Security Council Assistant Director General Jonathan Malaya, may third-party individuals at proxies sa ating bansa na ginagamit para palakasin ang mga naratibo ng Beijing. Ipinunto rin ni Malaya na may ipinakitang tseke sa Senado bilang ebidensya at isa ito sa mga modus operandi. Ibinulgar din ni Senate Majority Leader Francis Tolentino na ang Infinitus PR firm na nakabase sa Makati ang inupahan at binayaran ng Chinese Embassy ng higit 900,000 pesos para sa pag-ooperate ang espiya at trolls. Dagdag pa ni Tolentino, ang Beijing ay aktibo ring nakikibahagi sa tinatawag na MIFI o Malign Influence Foreign Interference. At kasabay nito ay nagsasagawa ng hacking laban sa mga importanteng ahensya ng bansa. Para sa totoong balita sa bagong Pilipinas, Jap Regala, Congress News.